Pag-usapan natin yung grammar na ulponhada. So, grammar ulponhada, dinidikit mo siya sa verb because you use this when something was close to happening but eventually didn't happen. So, meron kang bagay na muntik nang ginawa or halos ginawa mo na pero hindi talaga naganap or nangyari. So, yung English term na almost did something or pwede ding nearly did something o kaya naman was about to do something. So lahat ng yon, no, muntik-muntik, hindi sila talaga nangyari or naganap. So sa Tagalog, yung halos or muntik, yung dalawa na yan. So gawa tayo ng example sentences and conversation. Muntik ko nang hindi na ibigay yung homework ko. 숙제를 안 낼 뻔했어요. 숙제를 안 낼 뻔했어요. 문tik ko nang natabig yung kape. 커피를 쏟을 뻔했어요. 커피를 쏟을 뻔했어요. 문tik ko nang hindi abutan yung bus. 버스를 놓칠 뻔했어요. 버스를 놓칠 뻔했어요. Now sa conversation sa trabaho, kanina muntik ko nang masugat yung kamay ko dun sa machine. 아까 기계에서 손 다칠 뻔했어요. talaga? nagsuot ka ba ng safety gear? 정말요? 안전장비 착용했어요? Oo, kaya lang muntik na akong hindi magsuot ng gloves. 네, 근데 장갑을 안 끼울 뻔했어요. Buti na lang. Ako nga din kanina nung nagbabalot ako ng box, muntik ko nang mahulog eh. 다행이네요. 저도 오늘 포장할 때 박스를 떨어뜨릴 뻔했어요. Kailangan pala nating mag-ingat. 조심해야겠네요. So that's for the grammar ulponhada. Now, if you want more videos like this, please do share, like, follow, and also subscribe sa aking YouTube channel. Thank you!